Sinusuri na ng Department of Education ang mga report na sobra-sobrang oras ng trabaho ng ilang teacher sa public school at plano itong bawasan. Suportado yan ng ilang guro maging ng ilang magulang na nakausap ng GMA Integrated News. At may unang balita si Bea Pinlac. Hindi raw maiwasan ng ilang guro sa Navotas Elementary School na makadama ng pagod dahil sa bigat ng trabaho nila na minsan daw ay lumalagpas pa sa maximum na 6-hour teaching period. Bayani kung ituring ang ating mga guro. Pero aminado si Teacher Candidado, may mga araw na nakakapagod, lalo na kapag kailangang dagdagan ng oras ng pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Hindi naman po natin maiiwasan yung pagkaroon ng sobrang hours sa teachers. Nakakaapekto rin naman, pero syempre as a teacher we should be flexible enough. Kailangan hindi natin maipakita sa bata na tayo ay pagod. Si Teacher Normelita naman, tinitingnan na lang na serbisyo sa bayan kapag sumusobra ang oras niya na pagtuturo. Sinusunod naman namin yung 6 hours. Saka yung halimbawang may ekstrang oras na ginugugol namin, yun ay voluntaryo na namin. Sa amin, baliwala yung ekstrang oras eh. Hindi naman kasi kami makwenta sa oras na mga as long as sa kapakanan ng learner. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, tinitingnan na ng kagawaran ang mga natatanggap nitong report tungkol sa mga teacher na nagtuturo ng sobra pa sa 6 na oras. Sa ilalim ng Magna Carta of Public School Teachers, 6 na oras lang ang maximum teaching period ng mga guro kada araw. Nauna nang umalma ang ilang teacher groups dahil sa pangamba ng mas mabigat na workload para sa mga guro dulot ng implementasyon ng matatag curriculum. Sa DepEd Order No. 5 kasi na nilagdaan ni dating DepEd Chief Vice President Sara Duterte, required ang mga teacher na magturo sa classroom ng 6 na oras at 2 pang oras para naman sa teacher ancillary tasks. Sang-ayon sina Nanay Mary Ann at Tatay Marciano na bawasan ang oras ng trabaho ng mga guro dahil batid nilang maaapektuhan ang kalidad ng pagtuturo sa mga anak at apo nila kung ma-burnout ang mga teacher. Hindi nakakakuha ng pagtuturo. Hindi na deduce yung pagtuturo ba? Gawa ng ko napapagod rin sila. Sa bata po siguro kasi medyo parang mahirapan sila. Pag naman, kailangan gabayan pa rin sila ng magulang. Kailangan po talaga tulungan kami sa teacher. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.